Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga OFW na nasa ibang bansa, na nandito sa UK, yung mga bagong dating po dito na kasalukuyang ini-enjoy ang malamig na weather ng United Kingdom at kasalukuyan na rin nag-iisip-isip at maybe kinakabakabahan kung ano mga pwedeng mangyari sa kanila habang sila ay naninirahan o ginagawa ang mga ordinaryong buhay nila dito sa United Kingdom na ibang-iba sa Pilipinas. Kaya itong segment na to o itong itong vlog ko ay para sa inyo, lalo na nandun sa mga bagong dating dito sa UK. Sa araw po na to ay pag-uusapan po natin ang isang bagay na medyo napag-iwanan na. Kasi ito po ay nung Christmas pa eh. Pero nagawa ko na po kasi yung outline saka yung medyo maikling script. Gusto ko na lang pong matapos. Kaya pagpasensya nyo na po ko at alam ko out of date na po to. Pero para sa mga Pilipinong bagong dating dito, next year magagamit pa po ninyo to. Pagkadating po ulit ng Pasko at pagkatapos po ng Pasko. Kaya natapusin na lang po natin para at least wala na akong problema, di ba? So bago po pala yan, ibabalik po natin si Mr. Abnoy. Sino ba si Mr. Abnoy? Kasi nung mga nakaraang mga vlog ko, nung ito pa kasi 4 na taon na ako nagba-vlog di ba? So meron akong pinapasok doon ng isang karakter na para bang pambasag ng serious nung segment, di ba? Kasi yung segment ko parang gumagawa ka ng mga ng mga parang mga probe team, no? Probe team ko, no? Yung hindi ako nagsasalitang ganito. Voice over lang, tapos iglalagay ako ng mga B-rolls. Parang proper segment, di ba siya? Ni-research ko yun, ginagawa ko ng script. Nag-decide ako na baguhin ko na yung aking format, di ba? Mas gusto ko na yung ganitong magsasalita ako tapos saka na lang natin lagyan ng B-roll. So, papasok natin yung si Abnoy, no? Ngayon ay ito, pakita ko sa inyo kung sino si Abnoy. Yes! Yan si Abnoy. Kaya si Abnoy ay papasok-pasok yan pag kayong medyo nagiging serious na at may mga tanong ako, siya magpapaliwanag sa atin yung mga tanong ko, no, sa ating vlog. So kamusta nga na pala, Abnoy? Who, me? Naalala pa ba niyo siya, di ba? Di ba siya yung madalas na sumisingit, di ba, doon sa mga dati kong segment, di ba? So paminsan-minsan lalabas yan kasi pag yung may mga tanong ako tungkol sa mga ganito, tapos siya yung mag-show sa atin, di ba? So experiment lang naman natin to malay mo naman mas sumikat pa siya sa akin, di ba? Kasi alam ko may mga mangilan-ngilan akong mga kaibigan, mga anak nila natutuwa daw dun kay Abnoy. Abnoy talaga siya, di ba? Ngayon, kayo nang bahala, no? Kung bigyan niyo ako ng comment, kung magko-comment kayo. So far, wala pa naman nagko-comment, birang-bira, kung anong tatawag natin sa kanya. Kaya ako siya tinawag na na Abnoy, hindi yung hindi yung si Pinoy, iba yun. Pakita mo nga, Abnoy, sino si Pinoy? Oh, man! Okay. So, kaya ako siya tinawag na Abnoy, short for, hindi Noy-Noy, So, basta Abnoy or, pwede din natin siya tawagin na Mau. Bakit Mau? M-A-W or Kurimau, di ba? Okay, so kung bahala na kayo, Abnoy, Kurimau, Mau, bahala kayo, O Pinoy, kasi Pinoy living in the UK, di ba? Yun ang aking yun ang aking segment So, Abnoy, anong masasabi mo? Just an experiment. We've been together for the least 4 years now. I am the face of your blog, yeah? Inglesero, di ba? Inglesero si Abnoy. Tinan mo naman. Mas Inglesero pa sa akin. Totoo naman yun kasi patok naman siya di ba? Nakakatuwa. Minsan nga ako natatawa ako sa kanya di ba? So, iba yung style niya di ba? Actually, hindi nga nagsasalita yan dito. Marunong palang magsalita to si Abnoy, di ba?
So, ayan, tingnan natin kung mag-click to para hindi masyadong seryoso, no? Sige. So balik na tayo sa topic natin. Ang topic natin, ito yung pinangako ko, Boxing Day, 'di ba? Ano bang meron sa Boxing Day, 'di ba? So yung araw na to, pag-uusapan natin yung Boxing Day. So pasensya na kayo at tapos na ang Christmas, isang buwan na mahigit na tapos ang Christmas, pero ngayon pa lang nagawa yung Boxing Day kasi nga marami akong ginawang segment at natabunan na to, 'di ba? Sa totoo lang napakahirap talaga mag-edit kaya pagpasensyahan nyo na ako. Saka mahirap din mag-conceptualize What? Oh, man! Excuse me, pasensya na Abnoy ha. So, Boxing Day po ay ginaganap every 26 of December dito sa United Kingdom. So, gaya nga nasabi ko, December 25th o Christmas Day dito sa United Kingdom ay tinatawag na silent type of Christmas celebration. Kasi nga, sarado lahat ng mga establishment. Government, mga private companies, o even mga malls, lahat yan sarado yan. Wala kang makikitang bukas. Kahit ang kanilang public transport, every 25 sarado yan. So, pagdating ng the 26th of December, doon nagbubukas ang mga shops. At pagbukas ng shops, dyan na nagsisimula ang tinatawag nilang sangkaterbang sale sa atin. Parang sa atin, sangkaterbang sale. So, kung ikukumpara natin yung mga mega sale, yung mga sale na yan, tinatawag natin na mega sale yan sa Pilipinas, di ba? Sige, para mas maintindihan natin, papaliwanag ni Abnoy kung anong ibig sabihin ng Boxing Day. Sige Abnoy, paliwanag mo nga kung anong ibig sabihin ng Boxing Day. Boxing Day is a public holiday in the United Kingdom, celebrated on the 26th of December, the day after Christmas Day. Thanks Abnoy, wow, galing no? Bang klase, di ba? May accent, malupit talaga to si Abnoy, di ba? Hello, wait, there's more. Sige, pasok. Originally, Boxing Day was a time when the wealthy household gave Christmas boxes, money, food, or gifts to servants, tradespeople, and those in need as a thank you for their service throughout the year. Sige, tama yan sinabi ni Abnoy. Maraming salamat Abnoy at nilinaw mo sa amin kung ano talagang ibig sabihin ng Boxing Day. Ako naman, papaliwanag ko naman yung history ng Boxing Day. So, sabi niya, di ba, nung time ng nung araw pa, ano pala to, pinamimigay, di ba, namimigay sila ng mga gifts sa mga workers, usually sa mga workers, sa kanilang mga kasambahay, sa kanilang mga siguro mga farmers, di ba? Yung mga tumutulong sa buhay nila, lalo na yung tumutulong every Christmas Day sa bahay nila. So, nagsimula ito noong Middle Ages pa, yung Boxing Day, 13th and 15th century. Kung saan ang mga mayayamang pamilya at simbahan ay nagbibigay ng tinatawag nilang alms boxes or charity boxes sa mga mahihirap. Parang parang abuloy, di ba? Di ba usually sa Catholic Church. Actually, ang UK naman is really an original Catholic country. Pero yun nga dahil may nangyari. Saka natin pag-usapan yun, nagkaroon ng Church of England, di ba? So, alam mo naman, sa simbahang Katoliko may nagpapa-andar ng abuloy, di ba? So, yung abuloy na yun, yung araw na yun, ng the 26 na yun, pag nagparan sila ng abuloy, usually yun, binibigay ng simbahan yun sa mga mahihirap. Lalo-lalo na doon sa mga workers, mga servants, mga postman, o kung sino-sino pa yan, na pwedeng mabigyan, o yung mga ng mga kabayo, yan. Binibigyan nila yan ng gift. At usually, nakalagay yan sa alms boxes. Yun nga, madalas madalas na nakikinabang niyan ay yung mga taong tumutulong sa mga mayayaman, especially during Christmas Day. Kasi, halimbawa, mayaman ka noong unang panahon, siyempre may malaki kang manor, may malaki kang bahay,
may marami kang mga servant, di ba? May mga bisita ka. Ang gagawin mo is yung mga servant mo, kukuha ng iba pang servant yan para tumulong, maghanda. So, pagkatapos ng Christmas, the next day, yung mga amo nila, bibigyan sila ng gift na nakalagay sa boxes. Tapos, nung sumapit na yung mga 17th and 18th century, naging formal na tong pagbibigay ng Christmas boxes sa mga servants, tradespeople, postman, and apprentices. So, hindi lang to naging uso sa mga kasambahay, no? Naging uso na rin tong tradisyon na to sa iba't ibang sumangasanga na siya, 'di ba? So lahat ng mga taong sa tingin nila ay nakakatulong sa buhay nila, sa mga mayayaman o sa mga may mga company, big companies, binibigyan nila ng mga Christmas boxes, which is a form of gift. Yeah. So during ng 17th and 18th century, ito ay sa form ng pera, siping pera, pagkain, or mga leftover goods. So, naisip ko lang, ang UK pala, nung araw, meron din pala silang Christmas bonus, di ba? Kasi parang Christmas bonus yan, di ba? Pero ngayon wala na kasi. So yun ang masama, di ba? Oh, that's why they called it Boxing Day. Literally, a gift in a box. Tamang-tama ka talaga, Abnoy. Galing mo. Tama yun. Kaya tinawag na Boxing Day because it's a gift in a box. So, noong Victorian era na, this is around 1837 to 1901, naging isang social tradition na ito sa Britain. So, naging official na siya. So, ang December 26 ay naging official day at ang mga manggagawa ay tumatanggap na ng regalo sa kanilang mga employers. So, 'di ba ang ganda nun, 'di ba? So, ano na 'to yan? Officially na parang Christmas bonus na yan o Christmas gift sa mga manggagawa. So, mga manggagawa nang nakikinabang. I don't know kung mga servants pa rin nakikinabang. Siguro naman, 'di ba? Pero from that year, hindi na nagtagal at naging official public holiday na ang 26th of December, which they call Boxing Day. Oh, come on! So pumunta naman tayo ngayon sa modern Boxing Day, no? Sa ngayon, yung ano na yung nangyayari ngayon tungkol sa boxing. So ngayon, ano ba ngayon ang modern Boxing Day sa UK? Paliwanag mo nga, Abnoy, ano ba? Watching sporting events like Premier League football and horse racing. Yan, correct ka. Tama yan. Ano pa? Family time, eating, Christmas festives, and leftovers. Given na yan. Ano pa? Alam natin na maraming pamilya dito sa United Kingdom, pagkatapos ng Christmas, syempre may mga leftovers, syempre kakainin nila yan, di ba? Saka kasama na rin dun yung pagbibigay ng gifts sa mga anak o pamilya, di ba? So ano pa, Abnoy? Ang modern Boxing Day. Travel and outings, walking, hiking, visiting parks, or short trips. Ayan, totoong-totoo yan sa mga taga dito sa United Kingdom. Magtataka ka, minsan ang lamig-lamig during Boxing Day, pero pag nagpunta ka sa mga hiking area o punta ka sa mga walking area katulad ng mga parks or yung mga biking lanes, mga hiking area, makikita mo ang daming naglalakad. 26 of December. Supposedly dapat nasa bahay na sila magpahinga. No? Marami pa rin nagpapahinga, pero dito ka magugulat na minsan nga sabi nila Boxing Day is an official hiking day. So kasi nga maganda yan ang ginagawa nila. Walang mga pasok ang mga bata, walang pasok din ang mga magulang. Kaya ang ginagawa nila, kung may mga sasakyan sila, pupunta sila sa mga area na magpa-park sila, tapos maglalakad sila, mag-hiking sila. Minsan dala nila yung aso nila. Ayun, kasi buong pamilya ang mismo nag-hike. Pupunta sila sa mga lake, no? Mga park na may mga lake. Yan ang ginagawa ng mga Briton na I don't know kung ginagawa ng mga Pilipino. Parang hindi natin ginagawa yun, di ba? Yeah. Pag
pagka 25, 26 ginagawa lang natin, nasa bahay tayo, kain ng kain, di ba? Di ba? Ano pa, Abnoy? Ano pa ang modern Boxing Day? Meron ka pang nakakalimutan kung ano pa yun. Sige, sabihin mo sa amin. Boxing Day sale, post-Christmas shopping, shop till you drop. Yan ang tamang modern UK Boxing Day. Imbis na ikaw ang makatanggap ng regalo na nasa box, ikaw ang pupunta sa shop, sa mga designer depot, para mangalkal ng mga sale sa kahon na nilagay nila doon sa kanilang mga shop. Yeah? Diba? So, iba na ang Boxing Day ngayon. Dati ang Boxing Day, namimigay sila. Tumatanggap ka bilang worker. Ngayon, ikaw na ngayon mismo ang maghahanap ng pwede mong bilhin sa parang box na nilagay nila doon. Kasi nga, alam mo naman pag sale, di ba? Lahat ng mga damit nakalagay yan sa isang lalagyanan na parang box siya. Tapos hahalukayin mo doon kung ano makita mong mura, di ba, na pwede sa'yo, di ba? So, imbis na naging giving day, naging spending day na ang Boxing Day. Oh no! Di ba? Naging commercial, di ba? Naging about money na ang Boxing Day. Money because you need to buy during Boxing Day because it's a sale day, di ba? So, kaya sa mga Pilipino na nakatira dito, ang Boxing Day ay gastos. Shut up! Yes! Hindi lang sa Pilipino, pati sa mga taga-UK, di ba? Ano masasabi mo, Abnoy? Yeah, isn't it? Ayos talaga to si Abnoy, no? May pa isn't it pa slang na slang no? Nung natahalala ko nung time na nasa Northampton ako anak ko sinabi sa akin, init dad? Init? Sabi ko, anong init? Sabi, mainit ka ako. It's not hot. No, init. Init? Sabi, Aha! sabi ko, yung palang init, isn't it pala yun. Yeah! So si Abnoy talagang galing ni Abnoy, talagang ugat na siya sa UK, di ba? I just want to be cute. Okay. So pag-usapan natin ang personal experience ko naman sa Boxing Day. So itong nakaraan ng Boxing Day nakapunta ako sa West Midlands Designer Depot o Designer Outlet. So nakita ko doon kung paano nangyayari itong mga sale na to during Boxing Day. Kasi sinasabi nila na pag during Boxing Day, bagsak talaga mga presyo. Pero I don't have any information or I don't have any experience na ganun pala. Na totoo naman pala talaga, di ba? So why didn't you tell me? I should have come with you. I love shopping. Sorry sorry Abnoy kasi nakisabay lang ako, nakisuyo lang ako. Alangan naman sumama ka pa doon, di ba? Makisabay ka din. Next time na lang. Sasama kita next time. Okay? Aha! Yes! So ito, tingnan ninyo tingnan ninyo yung mga nangyayari sa Boxing Day, kung gaano karami ang tao. Wow! Daming sale! Grabe rin, ang dami ng tao. Grabe, nagsasalita naman pala ng Tagalog to si Abnoy, di ba? So, totoo yan, Abnoy. At ang napansin ko lang nung nandun ako sa West Midlands outlet, napakadaming Asians. So, iba-ibang klaseng Asians nandun. Chinese, Pakistanis, Indian. So may mga Afghan pa nga sa mga iba pang part ng Middle East na nagcha-shopping. Kaya
isa naiisip ko, no, parang dami nilang pera, di ba? Pero, syempre, sale eh. Kaya, pareho ko lang din sila, di ba? So, susunod doon na medyo madaming mga tao is yung mga Eastern European. Marami din ako napansin ng mga Eastern European na nandun, katulad ng mga Polish, mga Romanian, especially mga Romanian, marami sila dito eh. Kasi pare-pareho mga itsura nila eh. Hindi naman pare-pareho, parang kumbaga sa mga Chinese din, di ba? Mga singkit ang mga sila. May mga pictures sila ng mukha na alam mo na Eastern European sila kaagad. Kahit yung mga taga Middle East, alam mo rin kaagad na yung pictures pa lang ng mukha nila, alam mo ka na kaagad ng Middle East. Kaya, yun ang masasabi ko. Maraming Asians at maraming mga Eastern European. No! Oh, man! Yung mga puti, yung mga Briton, marami din naman. Pero sa tingin ko, mas madami itong mga ethnic minorities, ethnic group. Yung mga migrant, madami talaga. Talagang grabe. Actually, mas marami nga Asians eh. Especially mga Pakistanis and Chinese. Maraming Chinese. Kaya talagang silang sasamantala o inaano nila yung siyempre wise shopper sila eh. This is the time na pwede silang pwede silang makakuha ng mga murang damit na branded, di ba? Pero may nagsabi sa akin, kasi minsan naitanong ko yan sa isang puti, sinabi ko, bakit ganun ka ako? Mas marami yatang namimiling mga Asians at saka mga Eastern Europeans sa mga sale, di ba? Kasi ang disandaan nyo, ang December 26 start yan ng mega sale o super sale nila na hanggang end ng January yan. Kaya ngayon, matatapos na yan. Itong bukas, matatapos na yan. Pati yung mga online sale, matatapos na yan. Ngayon, yung sinabi nung puting yun sa akin na yun pala, yung mga iba, katulad nung dati may na-witness siya sa next shop, yung next isang shop din yan dito sa UK ng mga damit. Merong isang babae daw doon na taga I don't know, na India or something. Ngayon, grabe yung kinuha niya mga damit. Ang dami daw. Tapos tinanong niya, sabi niya, what are you going to do with that clothes? Sabi niya, I'm gonna resell it in India. Sabi niya gano'n. Because I could earn a little bit of money from these clothes. So, ito yung chismis lang naman. No? And hindi ko din alam kung ginagawa to ng mga Pilipino. Pero definitely ako, hindi ko pa naisip yan. Hindi ko pa naisip. Sabi ko lang, kasi iniisip ko naman, bibili ako napakaraming ganyan eh. Yung babae daw na yun, inabot daw na 500 pounds yung nabili dun sa Next eh. Kasi minsan pag nag-sale ang Next, mga 10 pounds lang yan. Minsan 10 pounds, 5 pounds. Minsan may 1 pound pa nga na damit eh. So, pwede mong ibenta yun ng yung 1 pound, pwede mo ibenta ng 3 pounds yun. No? Kita ka na, di ba? Kita ka na ng 140 pesos sa ating pera, di ba? Really? So, itong sasabihin ko sa inyo, no? Yung first experience ko dito sa Boxing Day, okay naman. Hindi naman ako nainis kasi madaming ang tao eh. Kaya, actually, di ba, yung pinakita ko sa inyo, yung binili ko lang yung yung bag na yun na dating 45 pounds, naging naging 20 pounds na lang. So, 25 pala, naging 25. So, malaking tulong yun, nagagamit ko ngayon bag na yun pag nagbablog ako sa labas eh. Branded naman siya, di ba? Guess pala yun na bag, na side bag. Okay naman siya, sabi ko, maayos at leather siya. Kaya, biro mo guess, 25 pounds na lang, di ba? So, wala pang 2,000 piso yun sa Pilipinas. Holy moly! Branded siya, di ba? Actually, ang haba nga ng pila dun sa guess nung nandun ako. Pero, okay din naman pala. Totoo naman pala na pagka Boxing Day is talagang may sale na, maganda ang sale. Actually, kung gusto mo nga pang tagal-tagal mo pa ng konti yung mga ibang date ka bumalik kasi habang bumababa yung date niya, bawa hanggang meron pa nga sila mga January sale eh. Sige, papaliwanag yan ni Abnoy na so. Ito nga, ang hindi ko lang minsan nagugustuhan dyan sa Boxing Day na yung minsan mahaba yung pila sa kainan. Katulad nun, hindi na ako nakapagkape kasi yung mga coffee shop hindi naman sarado, pero sarado na siya kasi ang haba ng pila eh. Biro mong
magkakape ka lang eh. Parang pipila ka ng mga most likely 30 minutes tas wala ka namang mauupuan. Ang lamig-lamig doon sa labas kasi ang mga designer depot dito hindi pa rin katulad sa atin dyan na nakasara. Dito open siya. May tawag sila dyan eh. So, Abnoy, ipakita mo lang kung ano yung tawag dyan sa ganyang klase ng ng shopping nila, yung open air, kumbaga sa restaurant al fresco ang tawag, di ba? Oh, man! So open area na mga individual shop ang papasok ka doon. Hindi katulad sa atin naka-mall ka, 'di ba? Kaya kung mainit, malamig sa loob. Dito hindi. Magtiis ka sa lamig at walang heater sa labas. 'Di ba? Kaya you're exposed to the elements. Tapos ngayon magkakape ka, puno yung loob ng coffee shop. Doon sa labas ka magkakape. Sandali lang yung kape mo, malamig na yun. So sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi na ako yun ang mayo ko lang. Napakadaming tao kasi ito. Kaya simple things na gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Dahil niya, alam mo na, dahil sa maraming tao. At mahirap din mag-ikot-ikot, di ba kasi dyan yung may mababangga sa'yo. Kasi nga kadamihan nga mga nandun, hindi mga Briton eh. Hindi mga laki dito. Karamihan mga Asians, mga Eastern European. So mga sabik sila eh. Sa Pilipino, sabik yan eh. Sabik yan, lalo na pag nakita ng sale. So, minsan magulo, salabat yung traffic, di ba? Minsan nagkakabanggaan kayo, minsan sa mga pintuan, di ba? Tapos, for the fact na mahaba din ang pila pagka bumibili ka ng item sa kanila, sa mga shop, di ba? Especially kung bagsak talaga ang presyo, di ba? Besides that, siguro baka next year, try natin kung makapunta pa ako ulit. Pero hindi ko naman kasi fancy yung mag-shopping at hindi ko naman yun talaga gusto. Siyempre lalaki ako, di ba? Kung ano lang ang pwede kong suot. Kung may masuot akong branded, di salamat. Kung wala, di salamat din, di ba? So, saka mabibili mo lang naman yung mga yan. Totoo lang, no? Yung mga ibang Pilipino kasi uban ng yayabang eh. Karamihan naman ng mga Pilipino dito bumibili dahil sale. Kaya pagdating ng Pilipinas, naka-guest ka. Fred Perry ka eh. Mga Pilipino diyan sa Pilipinas, yung mga migrant Pinoy na galing dito sa UK, na pagdating diyan ay ang gaganda ng mga damit. Yung mga damit na yan ay naka-sale lang yan dito. Kung kayo ay nakatira dito, kayang-kaya nyo lang bilhin yan. 'Di ba? Alam ko nga maganda na rin ang sale diyan eh. Pero alam mo dito, sa totoo lang ang sale dito grabe. Talagang bagsak. Maybe next time pagka may sale dyan sa Pilipinas, titingnan ko, compare natin. Pero dito, kung makakapunta kayo dito sa UK, yung mga turista na Pilipino, pumunta kayo dito yung Boxing Day. Yan, kung makaka-book kayo ng ticket during 26 of December. Simulan yan, mag 3 weeks kayo dito hanggang kalagitnaan ng January at makakita kayo ng maraming sale ng mga damit, relo, o mga sapatos, yan, mga Nike, mga Under Armour, yan, grabe. Ako, ang dami ko nang nakuhang mga jogging pants terno na minsan pero ngayon medyo medyo nagtaas ka na kasi ang mga presyo kaya hindi ka na makakuha ng terno, isang buong terno na makuha mo lang ng 30 pounds. Dati pwede yun, nakakakuha ko ng ganun. Pero ngayon hindi na eh. Kaya usually bukod na siya. Hindi nila tiniterno eh. Pero marami na ako, kasi may 4 na akong terno. Hindi ko naman masuot dyan sa Pilipinas, sobrang init eh, di ba? So, sige, okay na yun, no? So, bigyan natin ng paliwanag ni Abnoy. Abnoy, paliwanag mo nga yung timeline ng Boxing Day. Kasi di ba sabi ko nga kanina, nag-i-start yan sa 26 at natapos yan sa 31st ng January. So, Abnoy, pasok, paliwanag mo ang timeline ng Boxing Day. Sales date are December 26, Boxing Day sale, December 27 and 31st, year-end sale, January 1 to 15, New Year's sale, January 15 to 31st, mid and late January sale, mostly online. Ang Boxing Day, ang starting ng Boxing Day hanggang matapos ang January 31st, ito ay isa sa mga pinakamahabang sale season sa UK.
So, masusundan niya ang sale season na yan, July na. So, try natin yon. Baka makapunta pa ako ng tingnan natin ulit din yung sale ng July. Grabe din yun. Bagsak din ang presyo yun. Alam ko mid-year sale yun eh. Tinatawag nila mid-year sale. Salamat, Abnoy ha. Ito na lang masasabi ko sa 17 years kong nakatira dito sa United Kingdom. Sa first experience ko ng Boxing Day, masasabi ko na ayos naman pala. Kaya kayong mga Pilipinong bago dito sa United Kingdom, next year, kung makakapwesto kayo at makakapunta kayo ng mga designer outlet o designer depot, dito sa area ko, meron dalawa rito, yun nga, yung West Midlands, MacArthur Glen din yan, at saka yung meron din sa East Midlands, MacArthur Glen din yon. Ang maganda lang sa West Midlands, mas marami silang shop. Pwede mo naman yan puntahan by train, yung West Midlands, ang alam ko. Pero hindi ko pa na-try. Yun namang sa East Midlands, by bus yun. Ngayon, ang East Midlands is mas malapit sa akin yun dito. Kaya usually, yun ang pinupuntahan ko. Pero usually, pag meron lang namang pumupunta ron na may sasakyan, sumasabay ako. Kasi wala akong sasakyan eh. Kung may magsasakay sa akin, sasama ako. Pero pag wala, hindi. Pero kung talagang gusto ko talaga may pera ako, pupunta ako doon, magbabas na lang ako. Kaya din naman. Matagal-tagal lang ng konti, baka buting ka ng 2 hours from here. Kasi lipat-lipat eh, yung East Midlands eh. Yung West Midlands, hindi ko pa na-try ng public transport yan. So, yun yun, tandaan natin na wala nang Christmas bonus dito. Kaya the way you save money is through your pocket, di ba? Hindi ka bibigyan ng company nyo. Pero sa mga private yata meron. Pero syempre NHS, wala, barat ang NHS eh. So, ayun, kaya sa totoo lang, ang tunay na esensya ng Boxing Day ay iba na sa modern time, sa ating panahon. Imbis na bigyan ka ng regalo, ikaw ang gagastos para maghanap ng mga murang bagay, 'di ba? Murang damit, murang relo, murang sapatos, 'di ba? Murang jacket, murang coat. Ngayon, imbis na dumating sa iyo ang pera at tanggapin mo, ikaw magbibigay ng pera sa mga kumpanyang 'to. 'Di ba? So pinagkakitaan na ang Boxing Day. 'Yun ang pinakamalungkot na bagay diyan. So Boxing Day is puro gastos. Spending your money after Christmas. Kung ikaw ay nakatira dito sa UK, you better experience this because wala nito sa Pilipinas eh. Kaya experience mo lang, punta ka lang doon, bumili ako nga, isang item naman binili ko eh. Anong masama doon, di ba? Actually wala nga dapat akong bibilin kasi gusto ko lang pumunta doon para sa vlog. Gusto ko lang makita, ganito pala to. Ang dami din pala. Parang ordinary sale din pero mas marami ang tao. Pero mas bagsak ang presyo. Yung mga North Face ay sinasabi ko sa inyo pag gusto talaga niyong bumili niyan. Yung mega sale ba? Yung sale na yan, yung Boxing Day sale hanggang January sale. Yan, diyan ka makakita ng mga presyo ng North Face na umaabot kunyari ng 300, minsan binabagsak nila ng 100 pounds na lang. O kung may pera ka, di kunin mo na. Di ba? Kasi kailangan mo yun dito eh. Hindi mo yun masusuot sa Pilipinas. Sigurado yun. Hindi mo yun mayayabang doon. Pero pag pumunta ka sa mga malalamig na bansa, magagamit mo yan. Kaya, pero sa kasi sa West Midlands meron kasing North Face, pero dito sa East Midlands wala. Kaya kung gusto mo talaga ng mga magagandang branded na item, doon ka sa West Midlands. Kasi may Sukuni nga sila doon eh. Doon tagal ko nang hinahanap niyan, di ba? Kasi yung kaibigan ko meron ganun. Sabi ko, saan mo binili yan? Meron. Hindi ko na matanda kung saan niya binili. Kaya ang ginawa ko, nasama ako doon. Aba, sabi ko may Sukuni. Actually, pangalawang balik ko na yun yung 26. Dati nagpunta din kami doon. July yun. Ganun din, sale din. Bagsak presyo din. Yun, nabili ko yung Sukuni. Siguro, parang 45 pounds na lang. Ay, hindi. Parang 25 na nga lang na dating 55. Tapos yung talagang Sukuni na classic, pakita ko sa B-roll, talagang classic na Sukuni. Yun yung gusto ko. Yung mga pinapangarap ko nung araw nung nag-job ako sa Pilipinas na hikahus pa ako nun at walang pera, walang trabaho, di ba?
Mga dream ko lang. So nakita ko, ay pinili ko kaagad. Tapos bumili din ako ng parang Sukuni na parang Vans ang dating. Hindi ko pa nasusuot yun. Dami kong sapatos, hindi ko pa nasusuot. Hindi man ako mahilig dyan. Pero kung may sale, kinukuha ko lang. Pwede mo na may pamigay sa Pilipinas kung ayaw mo, di ba? Ito po ulit si Polo Campo. Nagpapasalamat po sa inyo lahat. At pasensya na po kayo. Alam ko napaka-late na itong topic na to. Pero this will help you later this coming year 26 at least mayroon na kayong impormasyon lalo na doon sa mga bagong migranteng Pilipino na nakatira dito sa United Kingdom. Maraming pong salamat po ulit sa inyong lahat at sa susunod po nating pagkikita for the way it goes. Bye! Abdoy, bye ka na! Bye! Come on! Bye! Sige na po, salamat.